Welcome na naman mga inaanak sa isa na namang episode ng Meal of Fortune! Yan. Inform ko lang kayo, ang Meal of Fortune natin, ito ay pang-anim na episode na marami-rami na, pare. Oh. With that said, ang ating mga Meal of Fortune na girls, tali kayo dito. Ang ingay naman yan, sir. Wala bang masitatahimik yan? Wala kang budget, ha? Ay, sorry. Ang ingay ng roleta. Hindi pa umiikot ang ingay na. Ano pong pangalan nyo? Si Milagros. Milagros. Ikaw, si Dinorado. Ha? Mga meal kami kasi Meal of Fortune. Mga meal. Ito si Mil Flores. Mil Flores. Milas Lechon. Ano ba ano? Ano Milas Pansit Malabon? Milas Pansit Malabon. Okay, di ba? Bago tayo magsimula, gusto ko lang munang shoutout kay Weng Flores. Kundi dahil sa'yo, hindi matutuloy itong episode na ito. Maraming salamat. 6 episodes na tayo. And dahil nga 6 episodes na tayo, marami-rami ng kombinasyon. And napansin namin nung last episode, may mga umuulit na. So humihingi kami ng tulong mula sa inyo na palitan na yung mga laman ng ating Meal of Fortune. Kung meron kayong naiisip na halimbawa, dito. Nga pala kung nakikita nyo may confetti, ayun, no? Nabaha po kasi yan. Nabaha po kasi yung ruleta namin. And pina-repair lang po namin. Pero, yun nga, mabalik tayo. Hingi kami na suggestion sa inyo kung ano yung mga pwedeng ipalit. 3 kategory ang hinihingi namin. Dito sa cuisine, kahit ilan. Kahit ilan. Pwede nyo ilagay. Dish, pero sa dish, Filipino dapat. Kasi, kino-combine nga natin. Tapos, protina. 3 kategory, lista nyo rin suggestions nyo. Kasi I think it's about time na palitan na natin, di ba? Girls, makaupo na po kayo. Thank you, thank you. Masyado kang sexy, ha? Alam nyo na siguro kung paano gumagana to. Kung ngayon ka palang nakakapanood ng episode na to, basically, papaikutin natin itong mga ruleta na to at kung ano mga putahe lumabas sa kanila, dulutuin natin. At hindi pwedeng lumabas ng 2 beses ang isang entry sa isang araw. Meron ba tayo pang X dyan, Bin? Wait lang, kumukuha pa si Kawawa naman tayo dito. Kanin lang. Tapos ito ba yung ulam? Yan po. Macaroni yung ulam. Ganyan po kasi dito sa Ninong Ray. Hanggat wala pong content, wala pong pagkain. Tikman ko nga. The perfect bite. Sarap. Mas matigas pa sa nagbabatong kanin. Albine! Ano? Pwede na yan. Ay, gugupitin mo pa yan eh. Tara na. 10 seconds. 1, 2, 8, 9, 10. Gugupitin mo pa yan. Sorry po. Paikutin mo na. Ganyan po talaga dito sa production na to. On the spot po nangyayari ang lahat. Sige, doon na tayo. Magpaikot na tayo. Di ba? Dito muna tayo sa cuisine muna. Handa na kayo? Hoy! Handa na ba kayo? Sabay-sabay tayo mga inaanak. Pati yung mga hindi patuloy dyan. Meal of Fortune! May confetti talaga. Korean na naman. Tingnan natin ilang beses lumabas yung Korean. 1, 2, 3, 4 na beses na. Isa pa. Meal of Fortune! Okay. Ala ko, Korean na naman eh. O sige. Sabay-sabay tayo. Pati yung mga bumagsak pero di sinabi sa magulang. Shoutout sa'yo, Andrew. Meal of Fortune! Mexican menudo, check natin. Hindi, Mexican caldereta yun eh. Pwede yan. Dito naman tayo sa protina, Mexican menudo. Huwag puset, parang awan nyo na. Huwag pupuset, sabay-sabay tayo, pati yung mga nag-uulam ng macaroni dyan. Meal of Fortune! Oy! Salmon. Hindi. Chicken, pre. Chicken. Ayan Chicken tayo. Okay. Actually, close fight. Akin na. Mexican, salmon, chicken. Mexican salmon chicken. Mexican menudong chicken. Ngayon, kung salmon naman yan, actually, kaya pa rin naman. Wala namang problema doon. Mas maganda nga sana kung salmon yun lumabas. Pero chicken ruleta na ang nagdikte, di ba? Okay. Pangalawang dish natin, pare. Sabay-sabay tayo, pati yung mga nakalimutan magsipilyo dyan. Meal of Fortune! Confetti talaga. Hoy! Anak ng toko ang buhay ito. Meal of Fortune! Italian, pare. Ba't ganyan yung ulam mo, pre? Nakita ko na kanina pa. Hindi ko mapapansin yan. Diet ka ba? Italian, medyo inclined ako sa pasta, no? Pero napatunayan natin nakaraan doon sa episode natin na ulam sa pasta. Karamihan naman, pwede mong ilagay sa pasta, di ba? So, tingnan natin. Sabay-sabay ba tayo? Pati yung mga grade 6 nagpatuli dyan?
Ha? Wala dito nun. Para sisigaw ka. Hindi, wala. Oh, meal of fortune. Oh, Italian adobo. Okay, sana wag pusit yung lumabas. Sana susunod na episode wala ng pusit, no? Okay, game tayo. Dito naman tayo sa protina na magkaalaman na. Sabay-sabay tayo pati yung tumatakbo sa enforcer dyan. Meal of fortune. Salmon. Italian adobong salmon. Parang masarap nga yun. Doon na tayo sa pangatlong dish natin. Wishlist. Ano ba ang gusto ko lumabas dito? Kasi huli na di ba? Siguro gusto ko ng Indian sinigang na pusit. Mahirap yun. Mas stretch ang kakayahan natin doon, di ba? Pero tingnan natin. O sabay-sabay tayo. Pati yung mga nag-file ng SL dyan pero nagbakasyon naman talaga. Hoy! Oy! Si Amity naka-SL ngayon. Ay, naka-SL ba si Amity? Oh. Meal of fortune! Chinese. O, sabay-sabay tayo, pati yung sa mga nagyoyosi pero hindi pinapakita sa nanay. Shoutout kay Ian Jimena. Meal of fortune! Ay! Bistek! Saya ni George po. Chinese bistek puset, mahirap din. Alam mo, na-realize ko dahil sa ginagawa natin, mahirap pasukan ng flavor ng puset. Alam mo, yun na siya. Nasa labas lang. Oh, yun na talaga siya, di ba? Oh, okay. Sabay-sabay tayo, pati yung mga nagda-diet dyan, pero di pa rin pumapayat. Shoutout sa akin. Meal of fortune! Beep! 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 Ay! Beep! Yes! Katabi pala ng beep yung puset, pare. Okay, rundown natin yung mga nakakuha nating resulta. Mexican minudong chicken. Mexican minudong chicken. Italian adobong salmon. Italian adobong salmon. Chinese bistec beef. Okay. So tara, research tayo sa loob. Search mo natin, ano ba ang authentic menudo? Kasi ang menudo natin, Filipino version, alam ko may menudo talaga sa sa Spain o Latin America. Menudo, also known as mondongo, pancita, mole de panza. Traditional Mexican soup made with cow stomach. Tuwalya ng baka. Ito, tripe. In broth with red chili pepper paste. Okay. Nung sinabi ba nating menudo, ang tinutukoy natin doon malamang, Filipino menudo. Tama? Diba? Ngayon, kung titignan mo tong picture na to, ng menudo, pula siya. Pero ang nagpapula dyan ay sile. Spanish menudo from Cadiz. Oh, tira mo, parang kalyos. Ang garbanzos, medyo parang patatas. Di ba? Parang siyang patatas in a sense na medyo starchy siya. Pwede mong wala siyang offensive flavors, di ba? So, pag gumawa tayo ng Mexican menudo, gawin natin yung authentic Mexican menudo, ang tinutukoy natin doon, Filipino menudo. George, hanapin mo nga yung pakete natin ng sile, yung mga halo-halong tuyong sile. Tapos lagyan na rin natin ng carrots, tapos yung sa patatas, palitan natin ng garbanzos. Lagyan mo ng atay. Ang atay kasi, divisive yan. Je, minuto sa atay, kakainin mo? Oo. Bin, kainin mo yan. Ikaw? Di ba yun naman talaga yung kaya minudong kasi may laman loob? Hindi ko sure eh. Pero kami kasi may atay. Sa amin nakalakhan namin may atay. May hotdog pa nga minsan eh. Masarap din yun, yung may hotdog, di ba? Hindi yan, George. Magkakasama yun sa isang pack eh. Magkakasama sa isang pack, malalaking sili, malilit na sili. Next natin, ano yung pangalawa? Italian salmon dishes. Italian salmon risotto o creamy Tuscan salmon. Pwede ba tayong gumawa ng parang aglio olio style? Kasi ang aglio olio, technically garlic and olive oil. Di ba? Oo, lalagyan natin ng toyo, suka. Adobo na yon. Tapos, yung salmon, itatap na lang ba natin yung salmon? Parang ang weird nun. Adobo marination. Adobo glazed, parang ganon. Pero mas kakapit yung glaze kaysa sa marination sa oras na meron tayo. Sige, adobo aglio olio. Kung ang gagamitin mo ay balsamic vinegar. Pwede. Actually, balsamic vinegar ang gagamitin natin pang adobo. Oo, pwede yun. Adobo aglio olio with adobo glazed salmon. Pwede yun, no? Pwede yun, no? Next, ano yung last dish natin? Chinese beef bistec. Tama? Yan ang sinasabi ko. Oo. Ito yung gagamitin natin mamaya. Amin mo.
Di ba iba? Chinese beef steak. Pag sinasabi mo sa akin Chinese beef, ang pumapasok agad sa isip ko ay yung stir-fried Chinese beef. Beef with broccoli. Alam mo yan? Parang yung mga ganon. So, beef lang, may konting sarsa, tapos may kung ano mang gulay. Minsan, tokwa o kung ano man. Merong isang technique na ginagamit sa protina, hindi lang naman sa beef, sa kahit anong protina, velveting. Ito yung dahilan, yung mga beef sa mga Chinese restaurant, kakaiba yung lambot, springy. Ito, sabi ni Gemini. Velveting is a Chinese cooking technique that involves marinating meat or seafood in a mixture to make it more tender and give it a silky texture. Pwede nating gawin to. Marami lang iba't ibang technique dito. Etong particular na to, cornstarch, egg white, sesame oil, salt, iba blanch pa, may mga ganon. Yung iba naman, may baking soda. Iba-iba talaga eh. So, pili lang tayo ng isa, tapos tingnan natin kung ma-achieve ba natin yung ano na yon. Pero parang ganyan yun, no? Magkakaroon siya ng parang puti-puti. Diba? Basta may kakaibang nagagawa to eh. So, yun na yung protina natin. Ngayon, kung gagawa lang tayo ng beefsteak sauce dyan, tapos na. Diba? So, maghahanap tayo ng Chinese beef dish. Tapos, i-beefsteakify natin. Chinese beef dish. Ay, ako titignan mo. Ganong format eh. Ganong format talaga siya eh. Yung stir fry eh. Xiaolong bao tapos. Hoy! Alisin mo yan. Ilayo mo dyan. Wag mo na. Kailangan ko pa ng practice. Ay, bakit hindi kaya ganito? Kasi isa sa paborito natin kinakain na pag nasa labas tayo, Din Tai Fung. Bakit kaya hindi tayo i-invite ng Din Tai Fung? Para maturuan tayo gumawa ng Xiaolong bao. Kasi kitang-kita mo yun, yung may salamin sa Din Tai Fung, may nagaganon doon. Ang dami ng mga tao doon eh. Tapos parang balot na balot sila. Talagang magawa sila. Kasi gusto naming matuto. Ngayon, pag tinuruan ako ng Din Tai Fung, syempre, i-share natin sa mga inaanak natin yan. Diba? So, Din Tai Fung. Baka naman. Diba? Pero, sorry. Parang fried rice. Beefsteak fried rice. Pwede nga. Pwede yung sinabi ni JJ. Madali yun. Tsaka masarap yun. Sure ako masarap yun. Nagawa ko na yun eh. Diba? Sabi mo, ang nag-identify, siguro nabanggit mo, noodles. Chinese noodles. Chinese fried rice. Gets ko yun. Chinese stir fry. Diba? Gets ko rin naman yun. Ano pa? Chinese dim sum. Oo, sige. Gusto ko yung fried rice si JJ. Eh, di ba ang beefsteak maasim? Ha? So sinasabi mo, palitan natin ng orange yung kalamansi. Oo. Pinalitan mo ba ng pampaasim ang bistek? Ay, bistek mo kasi. Yun. Kasi, adobo na siya kapag binalitan mo siya. Pero kasi, iba naman ang vinegar acidity sa fruity acidity. Pero kasi, iba rin talaga ang lasa ng orange sa kalamansi. Samahin mo yun, sweet and sour beef steak tapos yung chow pan. Pero tayong sweet and sour beef steak, tsaka beefsteak fried rice, beefsteak chow pan, ganun ba? Tuwan-tuwa na naman to. Si Beefsteak Man. Regalo ko kita sa Pasko, bistek. Beefsteak na lang, no? Na-allergy ako. Baka dito. Ginawa ko ito, Oo. crispy beef naman, parang lasa ng beefsteak. Oo, di ba? Tapos, imbis na bell pepper yan, puro sibuyas. Tapos, uulaman natin ng beefsteak fried rice, beefsteak chow pan. Pwede yun. Chinese style crispy beefsteak. Chinese style crispy beefsteak tsaka beefsteak chow pan. Okay na, bro. Mamimili na kami. Mexican chicken menudo ang uunahin natin. Yun di ba yung unang lumabas sa ruleta? Okay. So, tulad nga na napag-usapan kanina, kung na doon kayo sa aming nagbabagyong utak, brainstorming. Ay. So, nakita nyo naman siguro kung ano yung pinag-usapan namin. Basically, chicken menudo, tapos merong Mexican flavors, pero at the same time, kukunin din natin yung konting elements mula sa Mexican menudo. Kasi again, merong menudo sa Mexico, di ba? And meron ding menudo sa Spain. Ito yung sinasabi ko, pre. Kung bakit isa sa mga gusto kong puntahan sa buhay ko ay Spain. Tapos pupunta akong Mexico. Ikaw lang? Ako lang, mag-isa. Hindi, kasama asawa ko tsaka mga anak ko. Kasi gusto kong makita kung anong ginawa ng dalawang bansang kinolonya ng Spain do sa mga influences nila. Yun yung gusto ko talagang makita. So, sa atin, ang menudo natin ay naging baboy na may tomato sauce. Mexico, iba naman. Actually, medyo mas malapit sa Mexico doon sa original. Parang ganon. So, sige, simulan na natin itechewa. So, manok ang gagamitin natin. Kanina wala kaming mabiling chicken thighs na boneless. Pero awa ng Diyos, nakahanap din naman talaga si George. Paano? Ayaw lang talaga mag-boneless. Yung mga nandun. Kasi sarado na yung suki mo. Kasi suki namin. Oh, paano nangyari ngayon to? Bandang dulo pa ako nakakuha. Buti naman, at least yung boneless niya. At least binoneless niya. So yung 3 piraso niya, binoneless niya na para makauwi lang siya. Parang gano'n, oo. Para mas pula, syempre, oil of your choice, and my choice is, kitang-kita nyo naman, chicken oil. Alam ko marami na kamis niyan. Mantika natin mainit na, lagyan natin ng manok. Ay, kaya pala malungkot. Sige nga, sindihan mo nga. Yay! Pasko na naman, o kay tuli ng araw.
Pero pag gano'n nga sineho mo sa harap ng ano, matik 50 pesos yan. Sibuyas. Yan. Op, 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 op. Ayan natin dyan. Oh, ano yung sinasandok mo? Oh, ano yan? Ano yan? Sopas. Ang alat! Ang alat! Nagpakulo kasi ng manok, sandakot ata ng asin yung nilagay. Tapos, lagyan na rin natin ng bawang. Ngayon dito sa kabila, ito yung nga yung mga siling buo natin. Isi-search ko na lang kung ano sili pero maglagay na tayo ng kung ano-ano. 3 siling malaki na makinis, tapos maglalagay ako ng 1 siling kulot. Tatapo ko ba tong buto na to? Hindi ako marunong gumamit ng mga ganito. Tatapo ko ba to? Tapan yata yun. Mali. Yan. So, dapat talaga to, inaano lang, binababad na sa mainit na tubig. Pero ako, ginanyan ko na kasi wala lang. Lagyan ko na lang muna ng patis, tapos hintayin natin mag-brown muna. Brown na yung manok natin. Ngayon, pwede kayong mag-tomato sauce dito, tomato paste, tulad ng Filipino menudo. Pero kamatis din naman to canned tomatoes, di ba? Lagyan natin dyan. Tapos, carrots lalagay ko na kasi yung iba dyan, baka magreklamo. Ba't ako? Lagay na natin dyan. Etong bell pepper, yung majority, 70%, lalagay ko dito sa umpisa. Kasi gusto ko ring punta sa sarsa yung lasa niya. Yung the rest, sa dulo na lang yan para may kita pa rin na bell pepper. Ngayon, yung mga sili natin, malambot na siya. Tubigan natin, natin sa food processor. Tapos subukan lang natin gilingin kung magigiling siya. Bango. Mabango ka, huwag kang papatalo. Yun, ganun po ang araw-araw na pinagdadaanan dito sa lintik na opisinang to. Yan, lagyan natin dyan. Yun! Ang tanong, maanghang ba? Feeling ko hindi masyado maanghang, pero malalaman natin yan. Hindi. Tignan mo, Bin. Wala. Pero may amoy siya. Yun, ang ganda ng kulay. Ay, putek, ang ganda. Ang paborito kong sauce, garbanzos. Lagyan natin dyan. Again, yan yung replacement natin sa tas patats. Patats. Oy, teka! Wala tayong knock-knock. Ayaw nga pala. Ano yung nanaknak mo? 3 yun, Liz. Oo nga. Sa 3 ang knock-knock. Tatlo ba ang Mexican, knock-knock? Chinese, tsaka ano. Mexican, Chinese, Italian. Sige, ganun. Pero tignan nyo, mukha siyang masarap ha. Mukha siyang masarap. Ngayon, titimplahan pa natin yan. Yung binili naming eto, halo-halong sile, ang nakalagay dito ay birria sampler pack. Apparently, ito yung mga sile, spices or herbs na ilalagay mo sa birria tacos mo. At meron sila dito. Noon, nakalimutan ko na kung saan content natin binili to. Malamang Meal of Fortune din to Pero meron dito oregano. Sir, malinaw po nakasulat dyan. Mapag-anchain mo ako ha. Yung ano kaya nga to? Oy, amuyin mo. Positive, oregano. So lalagyan natin ng oregano to para magamit ko na to, di ba? Yun ang nakalagay sa label. Oo. Check the label, ma'am. Tama. Cumin para pasok sa pagka-Mexican, di ba? Yan. Paminta, smoked paprika. Mukhang masarap di ba? Tinan niyo. Ano, ganito na lang. Halos patapos na tayo dito. Ay, hindi. May nakalimutan pala ako. Golden pasas. Hindi naman talaga golden yung nilalagay sa mga putahe natin. Itim yun. Pero feeling ko, mas maganda na to. Kasi ayaw ng tao nun Pero tira mo. Tira mo. Ang lapaw. Parang gusto kong maiba naman. Hindi siya sarsa, hindi siya sabaw, kundi para bang adobong tuyo. Okay na yan. Pero ako talaga magme-menudo. May hotdog talaga. Chicken liver, lagay na natin kasi patapos na tayo. Tapos, bell pepper na huli, lagay din natin. Ngayon, kung ayaw nyo, kunyari gusto nyo gayahin to, tapos ayaw nyo maglagay ng atay, di naman kikibuyan. Pag kumibuyan, matakot kayo, di ba? Pero hindi kikibuyan. Dapat talaga to wansoy, cilantro. Kaso, alaws So, kinchay na lang natin dyan sa dulo. Pero medyo kakaiba yan, Tuyo, pre, walang sarsa. Actually, parang maganda to mamantika. Paano? Chicken oil. Kasi yung chicken oil na yan, hindi yung basta mantika, may lasa yan, di ba? Patis. Siyempre, Mexican powder. Chicken powder, pare. Pare, di mo ba yung pagkakaila na parang pagkain Pilipino lang? Parang ano lang, menudo sa probinsya ng tito mo. Alam mo yun? Parang siyang menudo, pero parang hindi rin. Alam mo yun? Alam mo, sabi sa akin dati ng prof ko, when you are dealing with fusion, be careful that it does not become confusion. Sabi niya sa amin dati yun. Kasi minsan nga naman, masyadong maraming kung ano-anong ginagawa na nawawala na yung elemento nito tsaka to. Binabawa kasi para maging 100% yan, kailangan mo 50-50 siguro. Minsan nagiging parang 20-80. Parang ganon. So na-confuse, di ba? Yan. Pero sana talaga cilantro. Pero wala Pero eto na nga, pare, ang ating Mexican chicken menudo, di ba? Mukha naman siya masarap and mukha siyang pasok sa panlasang Pilipino. So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Slow mo muna. Ay, shit.
Jerome, slow mo ka muna konti lang. Oo, ganon. yung sasabihin ko yung part mo dapat eh. Hook not. You and I, we had some kind of vibe. You drove me crazy, all you brought out was my bad side. And when I held you wide, I had to hold you tight. Because I never thought I'd find a girl like you. I couldn't think of my life without you, baby. Perfect bite. Kanina, ang worry dito ni Rani, ewan ko kung nasabi ba sa vlog yun, baka daw maglasang apritada lang. Hindi ito lasang apritada. Sa lahat ng lulutuin sana natin ngayon, ito yung tingin ko hindi makakain ni George. Pero George, halika dito. Pero ako personally sa akin, mas masarap sana to kung maanghang. Pero para kay George, palagay ko hindi. Namnamin mo. O chaser, yung mga garbanzos. Reklamo ata eh. Reklamo ka, bata? Ayaw. Ano, pero masarap ba? Parang wala anghang, di ba? Pero ano, kamusta sa'yo? Gusto ko siya. Kumpara mo sa minuto talaga ng Pinoy. Mas gusto mo to kaysa sa normal na menudo? Kasi sa akin parang iba yung kulay eh. Mas maputla. Naputla. Parang kasi ganun Matingkad. Halika dito. Siguro naman kumain ka ng bell pepper. Depende. Anong depende saan? Depende saan? Wag bell pepper. Pero kinain niya po yung bell pepper. Masarap. Masarap, di ba? Saba, yung sayang yung sauce, pre. Hop. Aside dun sa preference mo sa sa pagiging ayaw mo sa bell pepper, yung overall feel ng dish. Masarap. Okay, sige, ando na tayo. Pero, feel mo bang menudo siya? Oh. Okay, feel mo bang Mexican siya? Kumasawa. Siguro pag sinabi mo... Hindi, yung lasa-lasa. May konti. May konti. Konti. May konti. Admittedly, oo, nandun siya. Pero, alam mo pag niluto ko ng chili con, yun, medyo may Mexican vibes talaga yun. Mas matapang kasi yung cumin nun. Eto, hindi masyado. Parang masarap siyang lagyan ng salsa sama. Gusto mo may freshness pa. Oo, parang Ay, teka nga. Teka lang. Diyan ka lang. Tumayo ka lang dyan. Tingnan natin to, ha? Tingnan natin to. Ano? Siguro kung maganda ako nalagyan ng beans. Hindi, garbanzos na kasi medyo beanie na rin yun eh. Iwagan sa alamin! Kunti lang. Feeling ko masarap. Feeling ko mabubuhay yung lasa. Ano? Mas bagay? Ako nga. Oo nga, tama ka. Actually, tama pala ako. Ako pala nakaisip nun. Bagay siya na may lemon. Ngayon, thinking of it, bakit hindi natin patakan ng kalamansi yung normal na menudo natin? Hindi ginagawa yun. Siguro pati sa kalamansi at the most, di ba? Na sausawan. Pero etong ginawa natin dito, admittedly, menudo vibes siya. Tapos, meron siyang Mexican vibes din dahil sa spices na nilagay natin. Pero kung tataasan mo pa ng konti, mas lalakas yung vibe. Although, kapag nilakasan mo pa to, baka mas marami ng taong hindi kumain nito. Baka mawala yung menudo feel. Ano to, pre, ha? Medyo ano to? Siguro 40-60. Bago pa ako tuloy mabusog dito, doon na tayo sa pangalawang dish natin pa. Italian adobong salmon. Yun naman ang susunod natin. And ang napag-usapan nga natin doon, gagawa tayo ng adobo, aglio olio, tapos meron tayong salmon, adobo glaze. So magsimula tayo sa adobo glaze. Madali lang to. Pero pag glaze, tandaan nyo, matamis talaga yan. Bawang, toyo, suka. Tapos dahil glaze nga siya, ito pala. Oh, may nagkape na naman sa asukal, di na naman binalik. Coffee station yun eh. Sino si Mama? Pupunta kay Mama. Ako! Yun nga, dahil nga glaze to, marami asukal talaga, pre. Pasensya na. Dami talaga niya. Syrup yan. Kasi yun nga yung goal. Kailangan malapot siya para mapakapit natin sa salmon tapos i-torch natin siya. Dagdagan na rin natin ng paminta to para masama sa sala. Maraming paminta. Tapos dahon ng laurel. Damihan nyo rin yung dahon ng laurel kasi saglit na natin lulutuin yung glaze. Tapos, baka hindi lumasa. Loy, naluko. Adobo. Imbis na suka at pala balsamic vinegar. Buti pinaalala mo. Naglagay na ba ako ng suka? Suka. Hindi pa. Suka. Alam mo yun. Tama ka! Suka. Alam ko na hindi ko pa nalalagyan kasi last ko ilalagay yung balsamic vinegar kasi Italian adobo nga eh. Suka. Naniniwala ako na ang lasa ng adobo ay greatly nakadepende sa klase ng suka na gagamitin nyo. So asahan nyo medyo iba yung lasa nito. Which is okay lang I think kasi hindi naman to adobong sarsa. Diba? Gets mo? I-glaze lang naman natin to dun sa ating salmon. Diba? Ito na yung glaze natin. Salain lang natin. George, lapit ka nga dito tapos amuyin mo. May adobo. Oo. Gumuguhid siya. Matapang yung suka niya. Yan. Kasi nagsisimula pala mag-evaporate yung acid.
Okay sa akin to. Actually, hindi na siya masyado maasim dito. Kasi siguro nga, umangat na yung... Dito ang tindi, oh. Pero pag tinikman mo, hindi na masyado. Palalamigin lang namin to. Sana pala sa iba ko na nilagay, no? Pero hindi, lilipat ko lang nalalagyan. Sorry, George. Dagdag hugasin lang. Eto na lang. Para lang mas malapad. Freezer, freezer mo. Freezer or ref? Freezer. Okay. Next natin is yung salmon. Pinakakailangan kasi mainit dito is yung pasta. So, iuhuli natin yan. So, all of my choice. And my choice is chicken oil. Pare, painitin lang natin yan. Tapos, ito yung ating salmon. Natinanggalan ko na ng balat. Tapos, konting asin lang. Huwag masyadong heavy kasi maalat yung glaze natin, di ba? So, dyan lang yan. Tapos, isisir lang talaga natin yan. Tapos, ako, personally, gusto ko mahilaw-hilaw pa yung salmon. Actually, parang sinir lang yung labas eh. Yun yung gusto ko. Talaga sashimi pa yung loob. Who's there? Menudo, adobo, at bistec. Ay! Menudo, adobo, at bistec. Who? Menudo have to be beautiful Okay. to turn me on. I just need adobo, baby. At bistec doon. Okay. Ganyan talaga minsan kapag kagustuhan mong lahat. May compromises talaga. Not the best, pero ang ganda nun. Gusto ko yun. Kasi tutuwa mo ako ng basuka sa ulo. Di ako makakaisip ng ganun eh. Diba? Knock knock. Uy! Who's there? There. Menudo, adobo, at bistec. Ay! Isa ka pa! Adobo, menudo, bistec, who? Menudo, adobo, bistec, alituda. Ang galing nun. Anyway, habang nag-iisip ako, yan. Pansin nyo, nawala yung kulay ng chicken oil. Ganon talaga kapag naiinitan ng matindi. Pagka nagluluto kayo gamit chicken oil sa inyo, huwag nyo masyadong initin kasi mawawala yung flavor niyan. Sabi nga ni SM Blumenthal, if it's here, it's not here. Nag-dissipate na yung flavor compounds niya. Nasa hangin na, wala na siya sa mantika, di ba? Again, lutuin nyo yung salmon nyo sa danes na gusto nyo. Ako ang gusto kong danes ay ding-dong. Yung dissipate, yun yung English ng dision. Buchet. Dito rin napansin yung joke ko. Ganda-ganda ng joke ko eh. You're stealing my thunder. Ganda-ganda ng joke ko eh. Yung ding-dong danes. Tapos dinisipate mo. Pangit-pangit yung joke mo. Ang joke kong ganda-ganda, di napansin. Dahil sa pangit mong joke. Eto na yung salmon natin. Ganyan lang yung pagkakaluto. Kung mamaya na natin i-glaze yan. Ngayon, luto tayo ng pasta. Kumukulong tubig. Lagyan natin ng asin. George, ganun lang ha. Pasta. Lagyan natin sa tubig. Susubukan natin i-timing ng mabuti ha. Sara natin. Tapos, aglio olio. So, olive oil ang gagamitin natin, Dinay. Olive oil. Medyo marami talagang olive oil ha. Tapos, marami din bawang. Alam niyo yung gusto kong bawang dito is yung maninipis, yung pangmani. Pero, pwede na itecho ah. Ayan, tinan nyo. Yun. Kuha tayo ng ating glaze. Ayan. O, diba? Arnibang. Pahid natin dayan. Again, ito po ay adobo glaze. Tapos, torch. Naku, dumudulas. Siguro gawin natin parang barbecue. Ganyan. Spahid uli. Ayan. Ganun nga. Yan. Okay na ako dyan. Set aside na natin to. Ngayon, tatapusin na lang natin yung ating pasta. Oh, kunti ata yung pasta natin. Lagay na natin dyan. At this point, kailangan na natin lagyan niya ng... Kasi adobo, aglio olio nga eh. Toyo. Hindi kasi pwede na sa salmon lang, di ba? Toyo. Sorry. Balsamic vinegar. Minta. Ganyan lang natin yan hanggang mag-form yung sarsa. Ayun, no? Agad-agad, oh. Di ba? Hindi pang asin. Kulang sa asin pa. Feeling ko kailangan talaga sukang Pilipino. Hindi, adobo eh. Adobo eh. Sorry, Vincenzo. Kung pansit. Yung salmon natin. Yan ang sinasabi kong danes. Yung ding-dong. Okay. Para mas okay yung dissipate. James, okay akin. Adobo glaze pa tayo dito. Konti lang. Mukhang pansit lokban. Yan. Pare, ito na ang ating Italian adobong salmon. And masasabi ko bang masaya ako sa itsura niya? Sakto lang. Pero magiging masaya kaya ako sa lasa? Malalaman natin yan, pare. Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. You and I, we had some kind of vibe. You drove me crazy, all you brought out was my bad side. And when I held you wide, I had to hold you tight. Because I never thought I'd find a girl like you. I couldn't think of my life without you, baby. Perfect vibe.
Uy. Lasa mo ba yung pagka-adobo? Lasa mo. Tapos malakas yung bawang. Ako lang. Hindi ako lalakasan sa bawang, pero it's a good thing. Gusto ko yun eh. Yung salmon, hindi mo i-offer. Hindi, meron ka pang next. Yung may lemon. Offer mo lang yung salmon. Sige. Lagyan na nga natin ng salmon. Leche ka. Bawasan mo naman. Ayan, magkakadurog-durog pa. Ang kulit eh. Okay siya, bagay siya. Sige, ako naman. Kasi ngayon lang nangyari sa channel na to na iba yun ang tumikim. Ganun ba? Oo. Ayan, nasaktan ako. Pero okay lang. Okay, here's the deal. Masarap siyang aglio olio. Nung nilagyan mo lalo nung lemon, pre, nawala yung adobo. Ngayon, yung salmon natin, salmon yan na niluto mo ng tama, at least sa panlasa ko. Tapos, nilagyan mo ng adobo glaze, may tamis ng konti. Masarap ang salmon na may tamis ng konti. Okay siya. So, nagmukha siyang dissenting pasta, naglasa siyang dissenting pasta. Aside dun sa kulay niya, wala nang ibang nagpapa-adobo sa kanya. Oo, sige, nandun. Pero kasi kaya mo nalasahan kasi alam mo. Pero pag hindi mo alam, kunyari ako nakapikit ako. Hala, ano to? Hindi ko alam. Okay, eto. Nung sasubo ko na yon, nakain ko yung tinustang glaze. Yun, naramdaman ko. Yung tinustang glaze kasi adobo glaze yon. Tapos sumama pa yung konting lasa ng adobo dun sa pasta natin. Doon ko nalasahan yung adobo. Kung iisipin mo, gusto mo ba talagang maglasang sobrang adobo pasta? Parang hindi rin naman talaga eh. Parang hindi rin talaga, di ba? What if suka lagay mo kaysa lemon? Hindi siya maglasa sa adobo. Kasi ang lasa ng suka sa adobo ay sukang luto. Hindi sukang, hindi sukang hilaw. Oo, hindi sukang sausawan, di ba? Maglalasa siyang pansit habab. Pansit lukban, ganon, di ba? Pero masarap to. Halika dito. Dahan-dahan. Ano masasabi mo? Gusto mo pa ng glaze? Hindi nga lasang Di ba mas bawas yung lasa ng adobo? Pero masarap siya, lasang masarap na aglio olio. Masarap, oo. Oo, pero yung adobo talaga medyo mahina ng konti. Yun. Lagyan ko. Naglasang adobo nung nilagyan ng glaze. Okay, tama ka. Na sumarap siya. Pero yung level na pagiging lasa adobo niya andun pa rin. Ganto ngayon. Masasabi ko bang successful tong dish na to? Oo, pero feeling ko mas gagana tong dish na to kung hindi salmon yung protina. Kasi wala naman nag-aadobong salmon. Kung ang protina nito halimbawa ay adobo flakes, chicken adobo flakes, pasok yon. Kaso, doon na nagiging baka masyado siyang malapit sa pagiging pansit na. Susubukan mo kasing ilagay yung oriental flavors natin sa isang western dish tulad ng pasta. Ang pasta at ang noodles technically ay bland carbohydrate. So kung ano yung lasang ilalagay mo, magiging ganun siya. In theory. So yung pasta, lagyan mo ng oyster sauce, nor liquid seasoning at chicken powder, lasang pansit yan. So paano mo ngayon babalansehin? Diba? Eto feeling ko to a certain degree nakuha niya pero it needs a bit of work. Tingin ko yung work na yun, nasa protina lang. Ayoko naman siguro, hindi. Grilled chicken ang ilagay dito. Pag grilled chicken na adobo glaze, feeling ko pasok. Masarap naman siya. Oo, agree naman ako. Ako rin naman, nagustuhan ko. Pero yung asan siya sa spectrum? Yung nasa gitna ba siya? Na-achieve niya ba yung gusto niya? Hindi masyado. Oo, pero hindi masyado. Pero again, kung adobo marinated na grilled chicken, thighs, tapos papatong mo dito, yon tingin ko, pasok yon, di ba? Kasi lasang adobo talaga yun. O kaya, kahit typical na adobong manok lang talaga. Hiwain mo ng ganyan style, ganyan na presentation, boneless na quarter legs, ganyan. Tingin ko, pasok yun, di ba? Tapos, yung parmesan cheese, hindi ko masyado nalasahan. Oo nga. Hindi ko masyado nasahan yung cheese. And I feel like to the benefit of the adobo, element yun. Kasi wala naman naglagay ng queso sa adobo Kahit wala na. Pero kailangan nyo pa rin siyang lagyan para hindi siya magmukhang pansit. At least ito yung buto na tinanim natin, kayo na bahala magpayabong dyan, di ba? Tapos tayo dito, and kahit ganyan yan, masaya rin naman ako dyan, di ba? So, doon tayo sa pangatlo natin, para. Chinese beef bistek. Swerte, kasi ang bistek ay beef. Tapos, i-Chinify na yan lang natin. Kanina, sinabi ko, i-discuss pa natin yung velveting, pero hindi na kasi hindi to stir-fried. Crispy bistek na lang. Kasi, apparently, yung nakita mo ang dish, yung crispy beef, ay isang Chinese dish. Pero hindi ganun masyado yung gagawin natin. Ito yung beef na kinuha namin. Para siyang beef sukiyaki, pero mas makapal. Specifically, mas makapal siya dun sa kinukuha namin na normal. Kasi meron dito nung normal na beef sukiyaki. Yan. Basically, i-coat lang natin to sa potato starch. Sabi ng iba cornstarch, pero through my experience, maganda talaga potato starch sa palutong na ganyan. Alam mo yung sa isang sikat na Chinese fast food, yung meron silang fried chicken, yung chicken nila, bilog-bilog, coating sa labas, parang nagpuputo ka ng bilog-bilog. Alam mo yan. Oo. Potato starch, I think, ang gamit nila doon. Pero mamaya na to, kasi timpla lang naman yan, tsaka prito Pinaka-importante dito ay yung ating bistek glaze. Pero etong glaze natin, hindi dapat siya sobrang tamis. Kasi feeling ko pag matamis na bistek, parang hindi na okay yun. Bistek expert, ang matamis na bistek, ano na may okay ba sa'yo yun? Minatamis na beef?
Galit. Gagalit. Eksperto sa Ilang bistek. years ba ang experience mo sa bistek? Since birth na pinanganak ako, bistik lang agad hinahanap. Toyo. Hirada ng kamalansi juice. Andiyan ba si George? Hindi niya tumara. Hindi. Kunti asuka lang. Naputan natin. Okay na yung glaze natin. Tapos, yung beef natin, ang ititimplag, syempre natin dyan, yung timplang bistek. So, kalamansi, toyo. Kunti lamutak lang. Pwede kayong mag-cornstarch. Pero, mas maganda lang talaga yung potato starch. Oh, kaya na to ng maramihan, oh. Diba? George, handa ka na patuluan? Alam ko maganda na ako. Ganda ka talaga dito. Warak mukha mo dito. Term namin dati sa restaurant yun, kapag may nasasarapan, wasak ang mukha. Yun ang term namin doon. Kasi nga naman, ang tunay na nasasarapan, umapangit. Tira niyo ako. Hoy! Ang lakas ang tawa mo, ha! Ang lakas ang tawa mo, ha! Pero pre, tingnan niyo. Oh, mukhang masarap tao. Tingnan mo ako yung crispy na. Mainit. Hindi. Kasi may corns, may potato starch yung kamay ko eh. Grabe naman yung calamares mo dito. Siyempre. Lapad. Okay na? Medyo pa. Ano pa? George, baka pwede makisuyo habang piniprito ko to. Maghiwa ka na ng sibuyas. Kahit hindi na bilog-bilog. Dapat bilog. Hindi na, pre. Dapat bilog. Hindi na pwedeng bilog. Bilogin mo. Ayaw kong pahirapan si George. Gusto mo akong pahirapan. Hirap sa'yo. Binibilangan mo si George eh. Ay, hindi mo kaya? Sino pangit? Pag kumakain. Uy! Bakit nakatutok sa akin? Di mo sasagot! Uy! Ngayon, ang gusto kasi natin dito, kahit masarsahan siya ng ganyan, malutong pa rin siya. Ngayon dito, mag-walk tayo. Uy! Alam ko yung tunog na yan ah. Yan ay... Comment of the day! Sino ba yung comment na yan, pare? From at Alma Halandoni. Ano sabi ni Alma? Loko yan ah. Thank you, Ray, kasi nung 9 pa lang ako, lagi kita pinanonood. Sa'yo ko natuto magluto. Kung dati itlog at hotdog lang, ngayon, kaya ko nang mag-adobo, tinola at munggo. Mga basic cook lang. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo, Nino. Thank you. Nagluluto na ako sa age kong 12. Okay. Grabe naman yun. Nakakatuwa yun ha. Isipin mo, age 12, nakakapagluto na ng mga... Age 9 nanood sa'yo. Age 9 nanood sa akin, kaya Kaya, age huwag ka 12. muna magmura kasi minarodetan to. Ay, sorry. Pero ang galing nun ah, impressive yun. Kasi ako nung age 9, kumakain lang ako ng lupa eh, at saka tanchan, di ba? Pero yun nga, congratulations and ano, lalaki ba to babae? Di ko alam Alma, babae. Yung profile picture niya lalaki. Di ko alam kung ginamit niya yung ano ng nanay niya eh. Yung account ng nanay niya. Pwede yun. Kasi wala na ma-account ang Ayan ano. Medyo kamukha ko pa oh. Ganyan yung itsura ko dati nung bata-bata ako eh. Pero yun nga, pre, ang galing mo ha. Congratulations and proud ako sa'yo. Ang galing mo, pre. Again, ako nung 9 years old, talaga sinisip-sip yung kalawang para matanggal sa tanchan, pre. Yun yung mga trip ko talaga dati. Nandose ka? Oo. Kumain ka, balo ng pellets? Ay! Bakit mo pinaalala? Dahil nandito na rin tayo. Ikaw, kwento ko yan. Age 12 or 13 ako neto. Oo. Sabi sa akin nung mga tropa ko si Andrew. Constantino ito? Oo! Si Andrew! Si ano? Si Andrew, tropa natin. Ray, sali ka sa amin. Counter. Anong counter? Hindi pala sa computer. Barilan pala talaga. Oo, pellet gun. Sabi ko, wala akong pellet gun. Doon, sa ganito, mura lang. Di nag-ipon ako. Excited ako. Pumunta kami doon sa may Santo Rosario. Bago mag Santo Rosario. Papasok ng... Papunta ka Laasyo. May iskinita kami pinasukan doon. Tapos may bakanting lote doon. Pucha, nandun na yung mga kalabang ko. Sila. Mga bully-bully yun. Tapos, nakita ko sila, ang dami nilang magazine. Kasi, ang airsoft din, hindi siya airsoft eh, pellet gun dati. Isang ka sa isang putok. Hindi naman tulad yan. So sila ganun. Tapos kapag wala na, tanggal, palit bago. Oo, ako wala akong ganun. Isa lang meron ako, pre. Ang laman nun, 12 lang ang laman nun, pre. Di, eto na nga. Meron lang akong 15 ata laman o 12. 7 sila. So, pag tinama ko sila isa-isa, may sobra pa akong 8. Oo, hindi. Mga gano'n, may sobra pa akong 8. Kaso tatamaan ko ba? Kailangan kong mag-reload agad. So, ang ginawa ko, dahil pellet eh, libre ni Andrew yung mga bale. Ginanong ko sa bibig ko. Germ! Ako, germ! Nakaganyan ako. Ang tahimik. Kami, Andrew, titinginan lang.
Tapos ito iskinita to, ha? Silip akong ganyan. Wala. Ay, Andrew. Ay, Andrew, ako gano'n. Pihit kaming ganyan. Kapihit namin. 1, 2, 2 hakbang pa lang, pre. Yung 3 kalaban namin sumusugod. Slow mo, pre. Pak! 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 Sumusugod. Tinatamaan ako. Tapos, kung ang airsoft ngayon, pre, pag tinamaan ka ng isa, titigil na kasi out ka na. Dati agad di ka umiiyak, pre. Hindi ka titigilan talaga. Oo. Pababaril pa rin ako, pre. Sobrang sakit. Nalunok ko yung mga feeling sa bibig ko. Hindi mo pala alam tong storya na to. Hindi mo alam to. Tapos nung nalunok ko na, umiyak na ako. Tama na! Kinanana ako, iyakin. Kaya na ako. Tapos tumigil na sila. Lumakad na silang ganun, palabas. Ako nandun pa rin. Di okay na. Napakalma na ako ni Andrew. Tapos nainaro, pre. Umiyak na ako eh. Labas ako dun. Tapos yung mga kalaban namin, nakatambay lang sa labas. Yung mga pinapakintab yung baril nila, alam mo yun. Siyempre, dadaan kami pag ganun eh. So lalakad na ako, tingin lang ako sa kanila. Pang! Tinamaan ako bigla, pre! Sinong bumaril? Sabi, kakatahan ko lang. Umiyak na naman ako. Pasok ako school. Galit na galit ako. Hindi dahil natalo nila kami sa counter-counteran. Nagalit ako kasi tapos sa laro, binaril pa rin ako. So pumasok akong school. Dala-dala ko yung galit ko. Kukumprontahin ko kayo. Mali yung ginawa mo. Pagpasok ng school, umiyak ka daw kahapon, Wala akong laban talaga, pre. Mula nun, din ako nakipagbarilan, pre. Leche. Anyway, mantika. Lagay na natin yung sibuyas natin. Konting konting gisa lang talaga. Beef, pare. Lagay natin dyan. Tapos yung sauce natin. Oh, amoy bistek, pare. Naamoy nyo ba? Oh. Nalagyan ko pa ba ng sangto? At eto na, spring onions, ayan. At eto na, pare, ang ating Chinese beef bistek na, honestly, no, pag tinignan mo, mukha talaga siyang existing Chinese dish. Diba? Parang ganyan talaga. Pero mukha man siyang Chinese, masarap kaya? Kaya tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna konti lang. Nakuha din! You and I, we had some kind of vibe. You drove me crazy, all you brought out was my bad side. And when I held you wide, I had to hold you tight. Because I never thought I'd find a girl like you. I couldn't think of my life without you, baby. Yeah, something that I hold on me and Ito na, ang perfect bite. Malutong, narinig ko. Naluto ko. Masarap, andun yung lasa ng bistik talaga. Bistik talaga siya. Di nawawala. Yung dagdag, yung pagiging crispy niya. Okay ba ang crispy na bistek? Lumutog nga, yung lumutong nga, Para sa akin, parang nag-aalangan tuloy ako kung Yung bistik talaga ng original, ito. Oh! Ay, grabe yun, Grabe yun. Pag natikman nyo to, papangit kayo. Hindi, tsaka pre, legit. Kunyari, etong bistik na to ang gagawin mo. Mas tipid to. The perfect bite. Oo nga. Ito, sabihin ko. Makinig. Ang potato starch na naprito, lasang chichirya. Pansin mo yung coating niya. Hindi naman ganito yung lasa ng coating ng mga niluluto ko dito eh. Di ba? Yung mga cornstarch lang. Hindi ka dito, Alvin. Kamusta? Okay sa'yo? Masarap. Ano masasabi mo? bistek nga. Bistik nga. Bistik nga siya. Pero at the same time, parang hindi rin siya bistik. Kasi iba yung feel. Maharap nga, maharap. Nalalasamis tayo kung lasang chichirya. Di ba may ganun vibes? Tapos, basang-basa siya, pero malutong pa rin. Pero parang hinahanap ko yung may pagka-orange Nguya. chicken something eh. Yung tamis na yun eh. Kasi usually nga, yung mga ganyan na feel, tamis. may tamis Sakto. talaga yun. Oo. Yung mga orange chicken, yung mga ganon. Yun naman talaga. Ang lutong pa rin, pre. Kahit basang-basa, di ba? Pwede pang pulutan yun, Pre, wag. Delikado. Ngayon, George, amin ako sa'yo. Nilagyan ko na asukal to. Pero hindi mo nalalasahan. Exactly, yun. Kasi hindi lahat ng paglalagay ng asukal ay nagbibigay ng tamis. Purong-purong toyo yun nilagay natin. Tapos naglagay lang tayo ng suka. Ang alat nun. Maalat yun. So, nilagyan ko siya ng konting tamis for the balance lang. Hindi para hindi puro alat lang. Para may konting, ganyan kasi yun eh. Igaganon mo lang ng konti. Hindi nalasahan ni George. Kung hindi ko ito nilagyan ng asukal, ang alat nito. Ano? Oh, saan ka pupunta? Nalagyan mo ng tamis? Sige nga. Gusto ko yan, Magiging to? Parang honey beef? Oo nga, no? Honey beef, no? Tingnan natin. Tama lang, huwag sobra. Yan. Ano masasabi mo?
Ikaw mag-try. Ako mag-try. Okay lang. Okay siya. Okay siya. Nga dito yan. Hindi yan. Sakit chan yan, di ba? Ay, Tinanggihan. Ayaw. Sakit chan yan eh. parang nagagalit ako ah. Iyan, tikman mo to. Di sir, sama talaga parang ganito sir eh. Pag may nag-alok sa'yo ng alak, kahit di mo sure kung may COVID dyan o wala, iinumin mo. Nagpuro kanin yung ilalim ng grabe naman yun. Nung dati, sa palengke, nagtitinda pa ako, may COVID na neto. Anak ko, may shortcut mula sa palengke, papunta sa bahay eh. Uwi ako, ganyan. Ganyan ako mo eh. Tapos, sabi sa akin sa lalaki doon, Pao, baka pwede mo naman kaming saluhan. Birthday ko eh. Sabi niyang ganon. Tapos sabi ko, ay hindi na po. Magmumotor pa po ako, ganyan. Ay, nung nabubuhay ang papa mo, hindi yung tumatanggi. Pag inaalok ko ng alak, nagiinuman kami doon. Di ba ako naaalala? Umiinom ako sa bahay. Mga ganon. Talaga inaano ko. COVID eh. Hindi, sabi ko, hindi naman ako bubugbugin neto. Una sa lahat, lasing na siya, malalabanan ko na yan. Pre, malalabanan ko na yan. Oo. Tsaka nasa tama naman ako noon kung gusto ko tumanggi. Pero kailangan ko makisama. COVID talaga eh. Puja pre, hindi lang siya umiinom na marami sila eh. Marami sila eh. Sige na nga. Sige po. Happy birthday po. Ah, hindi ko birthday! Hinalanak ko, pre! Hindi ko birthday! Sinugal ko yung buhay ko para hindi ka lang ma-disrespect sa birthday mo. Hindi mo pala birthday. Leche ka. Shit, wala pa rin ako knock-knock. Hindi, utang na lang muna. Bawi ako. Next episode, 2 knock-knock mo. Pero yun nga, mga inaanak, maraming salamat sa panonood dahil sa namang episode ng Meal of Fortune. Kasama syempre ako, si Ninong Ray at ang mga kaibigan natin dito. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin. And kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong episode, andyan lang yung mga ibang video. Click nyo lang yan. I love you, mga inaanak.